Ano ang ibig sabihin nito? Pagsamba sa Panginoon sa labas ng kahon. Itong sa labas ng kahon kasi mga kapatid, parang idiomatic expression ito na ginagamit sa maraming mga aspeto. Ginagamit halimbawa sa negosyo na ang ibig ipaintindi, nag-iisip ka ng isang bagay na hindi parang bukis ka, hindi parang sinusunod mo lang yung kung anong nasa aklat, na parang may rules, kundi you become creative. Yun ang ibig sabihin. So, kung ilalagay natin ito dito sa tinatawag worship, anong ibig sabihin yan? So, gusto nating alamin ito bago natin basahin ang mga talata. So, we start with this phrase, think outside the box. What does it mean? To think outside the box. So, tinignan natin sa Merriam-Webster ang explanation nito. Sabi ng Merriam-Webster, to explore ideas that are creative and unusual and that are not limited or controlled by rules or tradition. Ang ibig sabihin daw niya, ito ay ang pag-explore o pag-aalam ng mga ideas na creative. Ang ibig sabihin, ikaw ang pinagsimulan. Hindi kinopya. Hindi kinopya. Ikaw ang pinagsimulan, creative. And then, unusual. Hindi kalimitang ginagawa. At hindi limitado or kontrolado ng anumang patakaran o anumang tradisyon. Kaya nga, you have the liberty or the freedom, okay? The freedom na gawin ang isang bagay na inisip mo na tama at inisip mo favorable. Something like that. Okay po? So when we put that in worship, what does it mean? What does worship outside of the box mean? Ano ang ibig sabihin ng worship outside the box? Okay? Mayroon akong definition na gusto kong ipaliwanag sa inyo para sana lalo nating maintindihan ang tinatawag worship. My definition is to worship God in a relational consciousness and creativity that is not limited to a specific place nor controlled by rules or tradition. So makipansin ninyo, may kinopya tayo doon kay Merriam-Webster na mga words which are, I believe, very important na maliwanagan natin upang maintindihan natin itong tinatawag pagsamba sa labas ng kahon. Okay? So, nandyan ang word relational consciousness. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, ang isang tao na mananamba ay dapat kilala niya at may relasyon siya dito sa kanyang sinasamba. Okay? In the case ng Bible, which is the only source talaga ng truth, ang Diyos na sinasamba dito ay ang iisang Diyos in 3 persons. Okay? So pag sinabi natin pagsamba, dapat na-address lang ito sa tunay at buhay na Diyos, ang Diyos ng Biblia. And then, ang mga mananamba, may relasyon sa Diyos na ito. Kaya tinatawag natin relational consciousness. At bakit consciousness? Dahil hindi ito parang ritual or formalistic na wala ang puso mo, pero nagsasabi ka, nagsasamba sa Diyos. Okay? Relational consciousness and creativity. Ang creativity naman, lahat halos ng bagay na ginawa ng Diyos, na sabi ng Biblia, ay mabuti. Lahat ng mga bagay na yan ay maaaring maging launching pad for worship. Anong ibig sabihin yan? Halimbawa, ang pag-aawit. Kanina napakinggan natin yung awit. Ang pag-aawit ay isang pagsamba. Ang pagkakaiba lang nito, kasi ito ay outward expression of an inward experience. Meaning, dapat mayroong nangyari sa loob at ito inilalabas sa outward acts of worship as an expression. Okay? Meaning, pwedeng magawa ng isang tao
ang outward expressions, pero kung hindi naman yan mula sa inner experience niya, hindi yan matatawag na pagsamba. Okay? Tatandaan nyo, mamaya i-discuss pa rin natin yon. Relational consciousness, creativity, and then hindi limitado sa specific place. At ito ay maliwanag naman sa Biblia. Okay? Pag-aralan natin yan. And then, hindi kontrolado ng rules na itong dapat mong gawin. Kailangan mayroong awit muna, kailangan mayroong mag-pray, kailangan may tinatawag order of worship. Okay, sino kayang gumawa niya ng order of worship? Usually, ginawa yan ng mga karamihan ng mga nasa Europe. Okay. So, tradition. Na parang, ito na kasi ang ginagawa namin, kaya hindi na ito pwedeng baguhin. Pag binago mo yan, nako, away. Yan ang problema, mga kapatid eh. Kasi hindi nga tayo nagsasamba outside of the box. We are in the box. Okay, what does it mean to worship inside the box? Anong ibig sabihin ng pagsamba sa loob ng kahon? Okay? Itong definition po natin, sana makatulong. To worship God in a formalistic order, in a specific place, and a specific time. So ang tawag natin dito, worship service, na parang concentrated lang sa iisang lugar at sa iisang panahon o schedule. At mayroong tinatawag order, formalistic order. Usually, hindi naman masama in itself na mayroon ka ng schedule o kaya ng place o may schedule at saka mayroong tinatawag program, order of the program. Hindi po masama yun per se. But kung hanggang ka lang diyan at parang hindi mo na kailangang baguhin yan dahil nakasanayan mo na yan, there is a danger of being formalistic and ritualistic. Kaya, kung makarinig ka o makapunta ka sa ibang churches, halimbawa, na iba ang order of worship nila, naku, hindi namin kagaya yan. Itong nangyayari eh. Dapat na naintindihan po natin yon. Ang formalistic order, yun nga, sabi ko kanina, na halimbawa, magpapaawit ang isang leader, 2 o 3 awit, then may opening prayer, may announcement ang pastor, and then pagkatapos niyan, ng announcement, mayroong tinatawag special number. Parang ang ibang number hindi special. Yun ang special. Okay? Pagkatapos ng awit na yun, o kaya choir, then magpipreach na ang pastor. Pagkatapos ng preaching, mayroong invitation, o kaya nasisingit pa doon before the preaching yung tithes and offering. Okay? Naglilibot, nagkukolekta ng mga tithes and offering, tapos dinadala doon sa altar. O kaya, ang iba, last part na. So, ang point is, there is that order, formalistic order. Mga kapatid at mga kaibigan, again, I repeat, hindi po masama in itself yan. But dangerous po yan kung ang akala natin, in itself, that is already worship, and there is no other creativity or creative thing to do. Okay? So, we want to study that. And we need the Word of God to explain it to us. John chapter 4, verse 20. We start reading po. Samahan po ninyo ako. Ito po ang sabi. Our fathers worship on this mountain, and you, Jews, say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. Jesus said to her, Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship Him. God is a spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and truth. Alam natin ang historical background nito, mga kapatid. Ang Panginoong Jesucristo, kausap po dito ang Samaritan woman. Now, to further that background, maintindihan po natin,
Meron tayong preaching yan na pag-aralan lang ninyo. Bali, ang mga Hudyo o kaya mga Israelites na naninirahan sa Judea at sa Galilea, hindi po nakikipag-usap sa mga taga-Samaria. Okay? Ang mga taga-Samaria, binibilang nila na parang peke na mga Hudyo o kaya at mayroong mixture ng race. So sa madaling istorya, itong panahon na ito, nakausap ng Panginoon itong babae na alam natin mayroong kauhaw at kagutom sa kanyang espiritu. And then, nagsabi ang Panginoon, kung kilala mo akong nakipag-usap sa iyo, humingi ka sana sa akin ng tubig na buhay. So, from a physical water, in-divert ng Panginoon ang usapan doon sa spiritual water. Yun ang kailangan ng babae. And then, along the way, sa pag-usap nila, parang naging very religious ang babae. Sabi na, kayo na mga Hudyo, nagsasabi kayo na sa Jerusalem kayo dapat magsamba. Ang mga ninuno namin, tinuruan kami na dapat sa bundok na ito, referring to the mountain of Samaria. Dito kami magsasamba. So makita nyo na mayroong dalawang places during that time na place of worship. Of course, alam natin, itong Samaria, ang sinasamba na nito, mga Diyos-Diyusan, dito sa Samaria, pinamunuan ito ni Jeroboam. At dito naman sa Jerusalem, nandoon ang tinatawag temple, na kung saan nandoon ang tinatawag immediate presence of God, the Shekinah glory. At required talaga ang mga Hebrew Israelites na doon lang sila magsasamba sa Jerusalem. That's what from the Word of God. So ngayon, sabi ng Panginoon, babae, sabi ng Panginoon sa verse 21, Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father." Kasi sabi ng babae, ang aming mga magulang nagsamba sa bundok na ito, kayo nagsasabi, diyan kayo dapat magsamba sa Jerusalem. Ang sagot ng Panginoon, sabi ng babae, maniwala ka sa akin. Ang oras ay dumarating na hindi sa bundok ng Samaria o sa Jerusalem magsasamba sa Ama. And then, inulit pa po niya yan sa verse 23. But the hour is coming and now is. Darating ang oras at ito na ngayon. So, very clear na po ito na sinasabi ng Panginoon, iba yung sinasabi mong pagsamba na specific place at iba itong pagsamba na nasa outside of the box, quote and quote. Okay? The hour is coming and now is na ang mga tunay na mananamba magsasamba sa Ama. That is relational consciousness na sinasabi ko sa inyo. Dapat anak ka ng Diyos. In spirit and truth. Okay? Not in ritualistic, physical performance per se. Hello? Pakinggan nyo ng maigi yan. Spirit and truth. And of course, truth is the Word of God. For the Father is seeking such to worship Him. Now, ito ang mga tanong. Una, bakit sinabi ng Panginoong Jesucristo, the hour is coming and now is? Bakit sinabi yun? When the true worshipers, bakit? Yung bang mga Old Testament saints, hindi mga tunay na mga mananamba? Dahil nagsasamba sila doon sa specific place, in a specific time, mayroon silang mga feast, mayroon silang mga ordinances, nag-offer sila ng mga sacrifices, there in the specific place. Hindi ba yung tunay na mananamba? Anong ibig sabihin ito ng Panginoon? Okay? So pag-aralan po natin ito, at ang desire po ng inyong abang lingkod, na makita po natin ito, at matuwa tayo na ang pagbabago ngayon, ang pangyayari ngayon, na kung saan akala ng karamihan, napipigilan ang pagsamba sa tunay at buhay na Diyos. Akala ng karamihan na wala ng pagsamba, mapalitan po iyon. Ang totoo, at paulit-ulit sinasabi ko sa inyo, lalo pang tumindi
ang oportunidad ng mga tunay na mga mananamba ay magsamba sa Ama, sa Espiritu, at sa katotohanan. Okay, in spirit and in truth. Ang ibig sabihin yan, hindi po napigilan ni Satanas sa pamagitan nitong COVID-19 ang pagsamba ng mga tunay na mananampalataya. Lalo pa ngang napaigting. Kailangan magkaroon ng paradigm shift ng pagbaliktad ng isip natin from the box na pagsamba to the outside of the box. Okay? Mula sa parang nakakulong tayo doon sa ritualistic, formalistic, by schedule, specific place, doon sa tinatawag pagsamba sa labas ng box. Okay? So medyo, be patient lang na pag-aralan ito kasi maintindihan po ninyo, it's really biblical. Okay po? Answer number 1. The focus of worship has moved away from outward acts of Jewish sacrifices of worship to a personal inward act of communion with God for all kinds of people who are in proper relationship with Him. Okay? Ang focus ng pagsamba, binago o lumabas mula doon sa, kung sasabihin pa natin, box, inside box. Okay? Outward acts of Jewish sacrifices of worship to a personal inward act of communion with God. Ang reality kasi, mga kapatid, ang inward, or rather ang outward act must be an expression of an inward experience. Yung sinabi ko po sa inyo kanina. Pero sa mga Israelita at sa posible rin sa ating mga mananampalataya na parang akala natin ang inward act ay katulad ng outward act or substitute na itong outward act sa inward act. Na kung nandoon ka sa isang lugar, umaawit ka doon, nanonood ka o nakikinig ka ng salita ng Diyos, ang akala natin, nagsamba na tayo kahit wala dito sa puso. Yun po ay hindi totoo at hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Alam po natin yon. So, tingnan natin, what are some outward acts of worship? Sa Old Testament, rending of clothes. Halimbawa, kung medyo may kalungkutan, pares ni Job, pinupunit nila ang kanilang damit, tapos shaving the head, putting on sackcloth, falling down to the ground, nagpapatira pa sila, giving the tithes and first fruits, etc. Marami yun. Those are acts of worship. Outward acts of worship. Panlabas na acts of worship. Now, example niyan sa Job chapter 1 verse 20. Sige po, basahin po natin. Then Job arose, tore his robe, and shaved his head, and he fell to the ground and worshiped. So makita nyo, he tore his robe, renting of the garment, he shaved his head, he fell to the ground, at nagsamba siya. So, ano ang sitwasyon na nangyari kay Job? Nawala ang lahat ng pag-aari niya sa isang iglap. Namatay ang kanyang 10 anak, kinuntra pa siya ng kanyang misis, and yet nagsamba si Job sa Diyos. Ano ang nasa loob ng puso ni Job? Okay? Anong nasa loob? Nasa loob yung satisfaction niya, ang inner experience of being satisfied with Christ. Meaning, hindi yung physical or material na ibinigay sa kanya ng Panginoon ang source ng kanyang spiritual vitality o kaya ng kanyang joy ng paghanga at ng pagsamba sa Diyos. Hindi po yon. Hindi ang horizontal relationship niya sa kanyang mga anak. Although, alam natin, nalungkot si Job, umiyak si Job. Pero deeper, inside him, there is that inner satisfaction. And this satisfaction is only in the God of the Bible. And that's the reason, kahit na nawala sa kanya ang material na mga bagay, kahit na nawala sa kanya ang kanyang mga mahal na mga anak, yet nagsamba pa rin siya sa Diyos. Hindi siya nagalit sa Diyos, hindi siya nagsumpa o kaya nagtampo sa Diyos, hindi po. He worshiped God. Okay? Now, titingnan po sa isang dako sa Joel chapter 2 verse 13,
Ano ang ipinapakahulugan dito ng outside word or outside acts of worship? Dito po sa Joel chapter 2 verse 13, ito ang inward na tinutukoy ng Panginoon. Sige po, basahin po natin. So rend your heart and not your garments. Okay? So meaning, yung rending of the garments per se, yung shaving of the head, at yung falling to the ground, itong pagdadapa niya ni Job, expression lang ito ng nasa loob. He rent first his heart. Ang ibig sabihin, nandoon basag ang kanyang puso. At may nangyayari doon sa loob. Of course, alam niya, masakit ang nangyari doon. Subalit, again, I repeat, ang kanyang satisfaction ay hindi po doon sa material o physical na mga bagay, kundi sa Diyos na nagbigay ng material at physical na mga bagay. And that's why he was able to worship. So dito sa Book of Joel, kung ang isang tao, mayroon din outward acts of worship. Nandoon siya sa templo, na gumagawa siya nitong outward acts of worship, nagbibigay siya ng tithes, nagbibigay siya ng offering, naghandog siya ng tupa. Subalit ang puso niya ay wala naman sa Diyos, then mali po yun. Hindi yun maituturing na pagsamba. Okay? Huwag tayong mahulog diyan sa klaseng formalistic by schedule and by time na tinatawag natin worshiping in the box. Sabi dito, return to the Lord your God, for He is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness, and He relents from doing harm. Meaning, mayroong dapat na pagkontra sa kasalanan, pagsisisi sa kasalanan, then paglapit sa Diyos ng buong puso. Okay, now, so ang issue, mga kapatid, the issue is not the form or the rituals. Pansinin po ninyo yan. Ang issue, hindi yung forma or the rituals. Aba, hindi kumpleto ang pagsamba natin kasi wala ng choir. Hindi nagkanta ang choir. Wala ng special number. Preaching lang direct. Kaya akala nila na wala ng pagsamba kasi ito na nga, wala ang forma. Aba, bakit binaliktad? Dati unang offering. Ngayon, nasa huli ng pag-offering. Bakit binaliktad? Dati nililibot ang offering. Ngayon hindi na. Pakatapos kung ang gusto magbigay, nilalagay lang doon sa box. Ngayon, binago ang order of worship. At tandaan po ninyo ito. There is that tendency to be sidetracked by the formalistic order or schedule of time and place ng tinatawag nating pagsamba. So the issue is not the form or the rituals, but the essence of worship. Anong essence ng worship? Bakit ka nagsasamba? Bakit ka pupunta sa isang lugar? Halimbawa, kung wala itong pandemic, bakit ka pupunta sa isang lugar? Para ano? Dahil you are expressing your inner satisfaction dyan sa Diyos na gusto mo siyang hangaan, gusto kang makarinig ng salita ng Diyos, gusto kang umawit, halimbawa, gusto kang mag-express ng pag-ibig mo sa Panginoon by giving your tithes and by giving your mission offering. Yan po, expression yan. And anybody can do that even without that inner experience. At ito ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Nagagawa ito ng mga unbelievers. Nagagawa ito ng mga ipokrito na mga quote-unquote Christians. Nagagawa nila yan. Nagagawa ito ng mga fanatics. Di ba? Nagagawa ito ng mga itong tinatawag mga swindlers. Pagka galing sa pagnanakaw, then magdadala ng offering para sa sa church nila. Mag-o-open ng pantry, pero yung pera na nilagay niya doon, hindi naman pala sa kanya. People can do that. Outward acts. Pero ang tanong, meron bang nangyari sa loob? Kung walang nangyari sa loob, that is not worship. Because ang tunay na pagsasamba na mayroong outward acts is but an expression. Okay?
of the inner experience of being satisfied with God that leads to outward acts from a heart of love. Okay? Now, sa lumang tipan mga kapatid, kailangan siguro mabanggit din natin ito. In the Old Testament, the most common word for worship is the Hebrew word histaba. Ang basic meaning po niyan is bow or to bow down. Kaya nga, doon si Job nagpatira pa. With a sense of reverence and respect and honor. Alam nyo, 171 times yan na nag-occur sa Old Testament. The word bow down or histaba. That's the word worship. Okay? Now, in the Greek New Testament, meaning sa lumang tipan, o sa bagong tipan, this Hebrew word is translated proskuneo. The word is proskuneo, 26 times in the Gospels, once only in the Epistles, and 21 times in the Book of Revelation. So makita niyo ang pagkakaiba. Okay? Bakit 26 times in the Gospel? Kasi nandoon ang Panginoong Jesucristo, the presence of the second person of the Trinity, the presence of the Son of God, si Jesus Christ, 26 times na binanggit ang salitang worship, at may mga tao na literally nagproskuneo, nagbow down talaga kay Jesus Christ. Yung blind, halimbawa, yung mga pinagaling ng Panginoon, nagbow down talaga. Okay? So, ang ibig sabihin, in the presence of Christ. Now, 21 times in the Book of Revelation. Bakit? Kasi ang setting sa Book of Revelation ay nandoon ang presensya ng Panginoon at nagbabow down din, nagpuproskuneo rin ang mga angels, elders, and then yung mga mananampalataya from all over the world. Bakit once lang in the epistles? Na kung titingnan po ninyo mga kapatid, ang epistles baga, sinulat ni Apostol Pablo 13 and others na maraming sumulat. Ang particular na focus nito ay ang churches, local churches. So may mga instructions dito sa local churches. Bakit wala ng instruction sa tinatawag order of worship? Bakit walang instruction sa kung paano gagawin ang pagsamba corporately? Kailangan may awit, kailangan may opening prayer, kailangan may choir, kailangan may so on and so forth. Bakit wala? And if you happen to study that only once in the epistle, sa 1 Corinthians chapter 14 yan, na ginagamit ni Apostol Pablo, na sabi niya, ano ang sasabihin sa inyo kung mayroong unbeliever na magsasamba kasama ninyo? That's only once. Okay? So the point is, hindi talaga naging issue ang tinatawag order of worship, place, and time per se. It's not an issue. In fact, wala nga sa Bible, kung titingnan po ninyo, basahin po ninyo yung Book of Acts. Kung mayroong program ang mga mananampalataya doon sa tinatawag building program. Building program na sa ating kapanahonan niyo parang nagiging major. Pag wala ng building, parang wala ng tinatawag trabaho. Wala tayo ng gawain doon sa isang lugar kasi hindi tayo nakapagpatayo doon ng church. Pero ang totoo, mayroong mga mananampalataya sa loob ng bahay na nagsasamba. And that's the church. Yan ang problema eh. Kaya nga, by the grace of the Lord, kung tulutan tayo ng Panginoon, I will be having a series on ecclesiology. Okay? Para ma-change itong pag-iisip natin. Kasi paulit-ulit sinasabi ko sa inyo, we have to go back to redefinition. Kasi ang susunod na henerasyon, kawawa naman. Na ang akala nila sa church, yung building. Akala nila sa church, yung organisasyon. Mga kapatid, let us be serious about studying of the Word of God. Remember, tayong mga preachers, we will be answering to God kung paano natin itinuturo ang salita ng Diyos. Okay po? So, answer number 2. The essence of worship is moving from a specific place to a magnificent, omnipresent person, the Lord Jesus Christ. Totoo nga po yan. Kaya nga,
doon sa sinabi ng Panginoon sa Samaritan woman, sabi ng Panginoon na the time is coming and now is, hindi na ang lugar ang issue. Hindi ang lugar. Bakit? Nandoon ang Panginoong Jesucristo nasa presensya mismo ng Samaritan woman. And then sa time ng sa epistles, ipinangako ng Panginoon, Lo, I am with you always, even unto the end of the age. At alam din natin yung sabi ng Panginoon, where 2 or 3 are gathered together in my name, there you are in the midst of them. It's about the presence of God. Okay? Maaring ang isang tao pumunta sa isang lugar, nagsamba in a specific time, kuno, pero God is not there sa lugar na yon. Meaning, the favorable presence of God is not there. Why? Ang taong yon, pakunwari. Ang taong yun wala sa puso. Okay? So it's not about the place, but the person. Now, pansinin niyo ang mga talatang ito. Matthew chapter 12, 6 and 7. Sige po, sabayan po ninyo ako. Yet I say to you that in this place, there is one greater than the temple. Sino itong one that is greater than the temple? Ha? Sa mga Hudyo kasi noon, ang pinagawa ni Solomon na temple, grabe na yon, ang ganda talaga. And then, it was destroyed by Nebuchadnezzar. Then, pinagawa naman ni Zerubbabel ang the second temple. And then, it was remodeled by Herod the Great. At ito ay pinag-usapan nila na great building. Pero sabi ng Panginoon, may nakatayo ngayon dito, mas greater pa kaysa building na yan, kaysa temple na yan. One, and that is Christ. So the presence or the person of Christ is better than the magnificent temple. Now, 1 Timothy chapter 2 verse 8, isa pa ito sa mga talata. I desire therefore that men pray everywhere. Men pray everywhere. I desire therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. So, manalangin kahit saan, everywhere. Naalala ko noon ng ang church building namin noon, medyo halos dilapidated. Tapos, may dumaan na isang babae. Tapos, lumuhod siya doon sa harapan kasi may karatula doon eh. Lumuhod siya doon. Pagkatapos, pumasok siya sa church building. Nang pumasok siya doon, patingin-tingin siya, may hinahanap siya. Pagkatapos, wala naman siya nakitang rebulto doon. Lumabas siya, nagmumurmur, sabi niya, wala naman palang Diyos dito. Wala naman palang Diyos dito. Ang hinahanap na Diyos, yung rebulto. Mga kapatid, God is omnipresent. He is everywhere. Okay? That's why, kahit na wala tayo ngayon ng corporate worship, pwede tayong magsamba kahit sa mga bahay ninyo. Tipunin nyo ang inyong mga anak. Manood kayo ng mga videos. Kung medyo hindi nakaset o hindi nyo nakuha ang live, okay, walang problema kung hindi kayo agad-agad na nakapanood ng live. Okay? Anyway, recorded naman yan. Anyway, nasa YouTube yan. Sige, puntahan nyo. Ipunin nyo mga anak ninyo, magsamba kayo. That's the essence. Okay? It's not about the time. It's not about the place. It's about the inner satisfaction expressed in outward acts. Okay? John chapter 2, 19 and 21, sabi dito, Jesus answered and said to them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Then the Jews said, it has taken 46 years to build this temple, and will you raise it up in 3 days? Okay? Sabi ng Panginoon, itong templo na ito, na hinahangaan ninyo, sige, gibain ninyo. Sa 3 araw, ipapatayo ko yan. Sabi ng mga templo, ng mga Hudyo, aba, 46 years yan ginawa na temple na yan. Ngayon, ipapatayo mo sa 3 araw lang. Binigay ni John ng explanation.
But Jesus was speaking of the temple of His body. It's not about the building. It's about the temple of His body. And what is that? It's about the church. The church, grupo ng mga tunay na mananampalataya na hinango ng Panginoon sa lusak ng kasalanan, sa putik ng kasalanan at dinala sa Kanyang kaharian. Okay? It is through the blood of Christ. Now, the issue is not the beauty of the place, but the beauty and splendor of the presence of a holy and loving God. So, ang issue ng tinatawag pagsamba, hindi yung lugar. Okay naman kung may lugar. Kung balang araw ibabalik itong corporate worship, face-to-face, mawala na halimbawa ang COVID-19, okay, balik tayo. Pero kung sasabihin mo, hindi na tayo nagsasamba dahil wala na ng pagtitipon sa iisang lugar at sa iisang schedule, then nagkakamali ka. You are seriously wrong. Every day, every moment, dapat nagsasamba tayo sa tunay at buhay ng Diyos. And every day, halos every day, mayroong pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Kumusta ang puso mo? Ha? Kumusta ang puso mo? Hungry and thirsty for the Word of God? O kaya gusto ka lang magpakita na, uy, nandito ako, pastor. Oh, naka-present ako. Hey, galing tayo dyan sa relihiyon. Galing tayo dyan sa formalistic na yan. Itakwil mo yan. Okay? Takwil mo yan. Now, John 4:23, basahin mo ulit natin. But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. Okay? Pansinin nyo yan. Ang pagsasamba in spirit and truth. Hindi sinabi ng Panginoon will worship the Father in Jerusalem or in Samaria, but in spirit. And what is that? That's not about physical presence per se. It's not about face-to-face per se. It's in spirit. Dito nangyayari sa loob. And truth, the Word of God. Diba? So you listen to the Word of God, then ang Panginoon, kinakausap ka sa pamagitan ng salita ng Diyos by the Spirit of God, and then you are being strengthened in the inner person, and then you will be filled with joy, kaya't lalabas ka ng tinatawag expression of worship. Outward acts of worship from a heart of love. Oh, ang ibig sabihin niyan, okay, ganito pala ang Diyos. Sige, gagawin ko ito na alam ko dapat kong gawin. Magbibigay ako ng tithes, magbibigay ako ng offering, I'll visit my brethren, gawa ako ng sarili kong small groups para ma-share ko ang salita ng Panginoon. Yes, those are outward acts of worship from a heart of love, mula sa puso. And then, ito po ay talagang dapat na ginagawa ng mga taong tunay na mananampalataya na nai-enjoy ang Panginoong Jesucristo. You know, why we are not doing, if we are true believers and we are not doing expression of worship, because you are not enjoying Christ. Okay, that's the reality. You are enjoying something more than Christ. Sana koreksyon na ng Panginoon ang puso natin. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Must po yan, mga kapatid. Must. Sa Old Testament, ganun din yan actually. Kaya lang, mayroon sila ng place, mayroon sila ng time to worship there. And then, ang dapat na nangyayari, it's not just the outward acts, rending of the garments, but rending of the heart. Okay? Now, ito, warning po ito sa bawat isa sa atin. Baka masayang ang pagsamba na sinasabi kung ito ay katulad ng pagsamba ng mga hipokrito, itong mga Hudyo, itong mga Parisiyo. Sabi ng Panginoon, hypocrites, well, did Isaiah prophesy about you saying, these people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. Warning po yan sa atin. Okay? Baka sa bibig lang, pero wala sa puso.
At sabi ng Panginoon, in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Tandaan po ninyo, ang Diyos mas interesado dito kaysa magagawa mo. Okay? So, tulungan tayo ng Panginoon. Last, ito po, thoughts ito na dapat bumuo sa puso't isipan natin. When the heart is far from God, worship is vain, empty, non-existent. Kung ang puso ay malayo sa Panginoon, mayroong nagtanong sa akin, kailan po tayo magsasamba? Sabi ko, hindi mo alam na palagi tayo nagsasamba? Sabi ko, wag mo akong, sabihan ng ganyan. Kasi alam ko, noong mayroon tayo ng pagtitipon na face-to-face, bihira ka nga mag-attend. Because the heart is far from God. Mga kapatid, mga kaibigan, let us be honest with ourselves and with the God na mayroon tayong relasyon. Tandaan po ninyo, this is not religion. Hindi po relihiyon na kailangan kang pasundin sa isang ritual. No, it's not. It's about relationship. Relationship na every day, every moment, dahil karelasyon mo siya, then you want to enjoy Him and you want to express your love for Him and for those whom He loves. Okay po. Tulungan po tayo ng Panginoon. This is your servant for Christ's sake, saying thank you and God bless you.